Tayo ay nagtitipon upang pagnilayan ng ikalimang salita ni Jesus upang habang siya ay nakabayubay sa Diyos. Ang ikalimang salita, ako'y nauuhaw. May malalim na kahulugan at nagsisilbing ng paalala sa ating lahat na kanyang mga sakripisyo at pagnanasa na magbigay ng buhay at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Habang ang mga pangyayari ito ay magiging gagalapit sa ating mga puso, pinapaalalahanan tayo ni Jesus ng kanyang paghihirap na hindi lamang pisikal, hindi pa din na rin ang pangangailangan ng kanyang espiritu. Kaya tatalakayin natin ang mga ugali ng kanyang kalagayan, ang mga reaksyon ng mga sundalo at ang malalim ng mensahe ng kanyang pagsabi na ako'y nauuhaw. Magbalik na lang tayo sa mga kaganapan ng huling sandali ni Jesus ako. Sinabi ng mga mabasang dahan-dahan ay pinipilit sa mga kamay at paa ng Jesus. Ang matalim na pako na pinapasok sa kanyang mga kamay at paa ay hindi lamang basta sakit. Ito ay isang anyo ng kahirap na sumasalo sa kanyang katawan. Nagiging sanhi ng malupit ng mga sugat. Habang ang mga sundalo ay pagsasahang pinapos siya sa krus, ang mga mata ni Jesus ay punong-puno ng sakit at pagod. Subalit, hindi siya tumagi sa kalooban ng Ama. Matapos siyang malpako, itinayo ang krus, isang mabigat na gawain ng taas ng krus at ilulog ang ibabang bahagi nito sa isang malalim na lugar. Sanhi ng malakas ng pagkakapalo. Ang katawan ni Jesus ay nagalo ng malakas at ang mga sugat na nagsusumigaw sa sakit ay muling nadarama. Ang init ng araw ay nagiging sanhi ng hindi malusinag na pagkasunod sa kanyang balay. Lahat ng ito ay pinasalaysay ng kanyang mga hina, hirap at sakit. Ang katawan ni Jesus ay tigmak ng pawis sa dugo at ang mga sugat mula sa pako ay patuloy na bumubugot. Kahit ang kanyang hininga ay mabigat, patuloy pa rin niya dumaranas ng labot na sakit at gabi. Matapos ang 2 oras na paghihirap, muling umusad si Jesus ng isang salita, ako'y nauuhaw. Ang kanyang tinig ay mahina at puno ng sakit. Ang simpleng salita ay naglalarawan ng pisikal na pangangailangan ni Jesus ng tubig upang bahagyang mag-isa ng matinding uhaw ng kanyang katawan. Ngunit ang uhaw ng kanyang nararamdaman ay hindi lamang pisikal, ang malalim at spiritual na pangangailangan upang matawid sa kanyang uhaw. Nakita ng mga sundalo ang hirap ni Jesus, kaya isa sa kanila ay kumuha ng eksona, isinawsaw ito sa maaming na alak na may mira, at inabot kay Jesus upang uminom. Ang mira ay isang mapait na lindo, isang pang-imbalsamo sa mga patay. Ngunit hindi tinanggap ni Jesus ang uminom. Hindi siya nangangad ng pisikal na kasiyahan, kundi ng isang mas malalim na pangangailangan. Ang pag-ibig at pagkilala sa kalooban ng Ama. Ang mga sundalo ay maaaring nagalap ng inumin sa pamamagitan ng ismangha upang mapadali ang pamatayan ni Jesus at wakasan ang kanyang paghihirap. Ngunit ang sagot ni Jesus ay hindi sa pamamagitan ng pagpapadali ng pamatayan, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salitang puno ng buhay at pag-ibig. Hindi siya humingi na kahit ano pang kasiyahan, kundi ang pagtanggap at pagpigilan ng mga tao sa kanyang Diyos. Habang si Jesus ay nagsabi, ako'y nauuhaw. Ano nga ba ang ibig sabihin ito? Sa ating mga tao, kapag tayo ay nauuhaw, kailangan lamang natin ng tubig upang maligtas ang ating uhaw. Ngunit kay Jesus, hindi lamang ang pisikal na uhaw o kanyang nararamdaman. Ang uhaw na ito ay hindi pa sa tubig. Ang uhaw ni Jesus ay isang simbolo ng kanyang pagnanal ng pagkakang kaligtasan para sa atin. Ang uhaw na nararamdaman nito ay ipapuri ng paghihirap na hindi marunong basa ng kahit anong tubig o inumin. Ang unang dahilan ng pagkauhaw ni Jesus ay ang hindi pagtanggap ng marami sa kanya. Dumating siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng tao. Ayon sa Juan sa Kabanata 1, talata 11. Maraming tao sa kanyang paligid ang hindi nakilala ni Jesus bilang Mesiyas.
hindi nila tinanggap ang kanyang pagawin. Minsan ang uhaw ni Jesus ay hindi lang pisikal, kundi spiritual. Ang uhaw sa tamang pagtingin at pagtanggap ng tao sa kanya. Sinusuko ito ang kalagayan ng bawat isa sa atin na minsan mahirap tanggapin ang tawag ng Diyos dahil sa ating mga kahinaan at takot. Ang pangalawang dahilan ng pagkauhaw ni Jesus ay ang hindi pagkilala ng mga tao sa kanyang kapangyarihan. Sa mga pagkakataon na si Jesus ay nagpapakita ng kabutihan at kapangyarihan, may mga tao pa rin na nagdududa. Halimbawa, sa Marcos, Kabanata 11, talata 27 hanggang talata 33, ang mga alagad ng templo ay nagdududa sa kapangyarihan ni Jesus at hinihingan siya ng mga pinali. Ang kakulangan sa pagkilala sa kanya at sa kanyang misyon ng isang anyo ng espiritual na uhaw na naghahanap ng tamang pananampalataya. Ang pangatlong dahilan ng hindi pagtuloy sa kanyang mga turo, sa Lucas, Kabanata 6, talata 46, tinanong si Jesus, bakit ang tinatawag niyo Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo sinusunod ang aking mga utos? Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng uhaw sa mga tao hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ang uhaw ni Jesus ay hindi lamang isang pisikal at pangangailangan, ngunit isang spiritual na pangangailangan sa mga puso ng tao na magbago at magbalik sa Diyos sa kanya. Ang huling dahilan ay ang pagmamahal. Ang pinakamalalim na pagkauhaw ng Jesus ay ang ating pagmamahal. Sa kanyang mga huling salita, tinanong niya si Pedro, Pedro, anak ni Jordan, mahal mo ba ako ng higit sa lahat? Sa tanong na ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang uhaw sa ating pagmamahal. Ang pagmamahal ni Jesus sa atin ay walang hanggan at walang pantay. Ngunit siya ay nauuhaw din sa ating pagmamahal. Ang kanyang uhaw ay nagmumula sa ating kakulangan sa pagmamahal sa kanya sa ating kapwa. Gusto niya tayong mapagmahal sa kanya at sa ating mga kapwa. Dahil ang pagmamahal ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang Diyos sa ating buhay. Nais ni Jesus na tayo magbigay ng isang pasong malamig na tubig sa mga nauuhaw. Kaya inaanyayahan tayo ni Jesus na gawin ang ating bahagi upang punan ang kanyang pag-uuhaw. Kung sino man ang magbigay ng isang tasang tubig sa mga bata sa pangalan ng isa sa aking disipulo, sinasabi ko sa inyo, siya ay magkakaroon ng gantimpala. Tulad ng pagpapakita ni Jesus ng kabutihang loob at sakripisyo para sa atin, tayo rin ay tinatawag upang maglingkod sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang pagtulong, ang pangangalaga sa kalikasan at ang pagmamahal sa ating kapwa ay konseho upang may pakita ang ating pananampalataya at pagsunod sa ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay malapit sa inyo ng usap kakatulog sa mga sandali ito na pag-iiyak nito sa Diyos. Maging kami sa aming mga pagkukulang, patawarin kami sa aming mga kasalanan na hindi pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagmamahal sa inyo at aming mga patuwa. Hindi po kami nalakas upang maging tapat na mga palatunod hanggang maging lingkod at magbahagi ng mga pagmamahal sa lahat. Maging buhay namin ang kahit ng mga pagkauhaw at patuloy ang mga sa inyong pangalan. Amen.